So, sa nangyari kagabing prayer rally, mas maangas yung mga banat ni Baste Duterte. Hindi ko alam kung ba't hindi nagsalita si Kong Pulong eh. Siguro para hindi na ma-high blood, no? I don't know what's the reason. But si Mayor Baste Duterte, nakakatuwa, bunsong lalaki ni PRRD, ay mas maaanghang. So, ibig sabihin consistent siya right from the start, no? Mula doon sa Hakbang ng Maisog Part 1 sa Davao, tapos dito nga sa Cebu, talagang angas kung angas. PRRD naman, I think parang naging subtle, baka si PRRD ano, ginagayuma. 'Di ba sabi ano, 'di ba sabi gumagamit daw ng voodoo si Butod, right? Every Tuesdays and Fridays. Anong araw ba kahapon? Check natin ha. Oh, Monday. Monday naman yung no? Hakbang ng Maisog is 25? 25, right? 25? Oo, kasabay ng EDSA People Power Linggo. Anyway, kung naorasyon na si PRRD nung Biyernes, nung mga 23, baka talagang nakapagpaano yun, nakapagpalambot kay PRRD, di ba? Nagamitan ng Mahika Negra si PRRD. Ng witchcraft, malay natin. Pero sa tingin ko lang naman mga atit kuya, baka nag-enjoy lang si PRRD sa kanyang moment in Cebu, nakapamasyal ang dating Pangulo, di ba? And masaya siyang nakaulayaw ang ating mga kababayang Bisaya. Oh, pero si Baste po, matindi ang mga banat. Unfortunately, salitang Bisaya yon. Si PRD paminsan-minsan nagtatagalog, pero si Mayor Baste, Bisaya kasi yung ginamit niya. Yung common dialect na Bisaya, yun ay Cebuano po. So, i-translate ko na lang sa abot ng aking makakaya. Shout out sa mga Bisaya diha. Dagang salamat kay naamo sa akong channel. 'Di ba? Pero syempre marami din po tayong viewers na Tagalog or hindi well versed in the Visayan dialect. Ay so hindi katulad nga po ng mga binabanggit ko lagi at hello sa aking mga kabarang teachers, hindi kami pwedeng mag-assume na naiintindihan ng lahat ng viewers ang aming dinidiscuss, lalo na yung speech ni Baste, right? Kasi hindi naman lahat ng viewers ko Bisaya, baka nga mamaya 30% lang ng Mawinians, tama ba? So hindi pwedeng i-assume namin na naintindihan nyo ng lahat yon. By the way, kung paano nila dineliver. Ako, kung makikinig ako sa speech ng isang Bicolano, malamang konti lang ang aking maiintindihan. Same with mga Panggalatok or lalong-lalo na yung Ilocano. Hindi ko talaga gets ang Ilocano dialect, mga at kuya. And dami rin naman pong gumagamit ng Ilocano dialect, di ba? And nga pala, baka dyan yung third na hakbang ng Maisog. Kasi sa clues pa lang, sa mga context clues na naririnig ko, katulad ng binanggit ni Spock Sari Roque, lulusubin daw talaga nila ang teritoryo ng kalaban para sa third hakbang ng Maisog. So, since malapit-lapit, baka po maging present ako doon, no? Pilitin kong lumuwas papunta ng north. Para mapanood ko po ng live at makadaupang palad rin ang ating, naku, alam niyo mga ate at kuya, sana po bigyan pa ng mahabang buhay ang ating Pangulo. Isa po sa pinapangarap kong makilala, makadaupang palad, makaharap, ay si dating Pangulong Duterte. Nung pumunta po kasi kami ng Malacanang nung panahon niya, pasimula na yung COVID. Yun yung parang birthday gift sa akin ng isang Mawinian, dinala ko sa Malacanang, February yon, ay pahigpit na yung ano, may virus na sa Pilipinas. So hindi ko mahigpit po talaga ang ano ba 'to, yung PSG, Presidential Security Group. Hindi nila iniharap sa amin si Pangulong Duterte kahit na ng mga naka-face masks kami dahil nga po baka mahawahan ng virus si PRRD. And the next month, the following month po, nag-quarantine ng Pilipinas or nag-lockdown na, 'di ba? So, unfortunately, hindi ko siya na-meet. Ang kauna-unahang presidenteng na-meet ko kung hindi natin i-consider yung technicality, well, kung, I don't know, technicality ba ito or what? Ang kauna-unahang nakadaupang palad kong presidente, well, at least yung official, ay si Hello Kitty. And hindi ko pa nagustuhan yung pakiramdam. Parang nakaramdam ako ng pagka-awkward. And even nung nakasama namin yan sa mga parade-parade, no? Yung, kasi personal ko talagang nalapitan si PBBM noon sa Malacanang, nung meet and greet. 2022 ng December 10. Pero nung mga kampanyahan pa po, nakakasama naman namin yan, parang hindi, ay, although lahat parang yung ano no, parang buong Nazareno yan, lahat lumalapit para makamayan, nabudol talaga tayo mga dad kuya. So, ako naman din ako nakikigit-git parang,
Hindi ako lumapit. Pero nandun yung kaba ko na baka 'to'y rat-ratin kasi nga 'di ba pinanggigigilan ng mga dilawan 'yan si Hello Kitty. Eh, kasi siya yung 'di ba yung sinusuportahan ng mga DDS, running mate pa niya si VP Sara. So, 'di ba? Tapos yung ang aggressive ng mga supporters ng aking BFF Lenlen. So, kabadong-kabado kami nun kay Hello Kitty pero nauwi lang din sa wala pala yung aming kaba na yun kasi hindi naman niya deserve. Well, anyway, pakinggan natin muna si Mayor Baste sa kanyang speech. Ita-translate ko na lang po sa abot ng aking makakaya. Pagpaumanhin niyo na kung hindi ko talaga mai-translate ng bonggang-bongga kasi hindi naman po ito ang aking dialekto. Ano po? Nakakaintindi lang ako ng konti. And ang daming banat po ni Mayor Baste. Salamat na lang mas maanghang yung mga banat niya kumpara sa kanyang tatay, 'di ba? Syempre bata, aggressive, and mukhang very passionate din. Salamat na lang naman na Mayor Baste yung 'di ba, yung passion ni PRRD sa public service. Dahil kung hindi saan na patungo ang Pilipinas. Pakinggan po natin ang speech ni Mayor Baste sa kanyang mga banat. Scammer daw si PBBM and kakarmahin daw sila Sanes sa mga pinaggagawa nilang ito sa Pilipinas. Grabe po talaga. Alam niyo, ramdam na ramdam ko yung galit and sama ng loob ni Mayor Baste. Pakinggan po natin mga ate at kuya. Spectrum kani magusobra kung kinsa to mga armado, radical, mga extremist na mga kuan. Maotoy gadaot sa mga lugar. Maotoy dito gyud medyo kuan ba. Nya paminaw man gud ako kay tungod na ay bikil ilang kaubanon. Unya karon na ay peace talks, na ay amnesty. 30 ka tuig kapin, sukad na tao ko. Mauna ng problema. Wa pa ko na tao, naana ng problema ka na. Human, tungod lang ingon, ane, wa lang mo nagkasinabot. Ngano apilon man ninyo ang mga tao. Ang mga lumad diha, mga ethnic tribes na mo Davao, mo nang nag-antos diha. Kay tungod anang di magkasinabot kay naay laing grupo nga gusto magtukob pod og gobyerno. Una karon ang drinking coffee every day did. Sandali, may commercial. I-skip ko lang muna yung commercial, okay? Siyempre, pag-aari po ng SME na itong video. So, hold on. padag mga sundalo dito ang naipit ana ang mga lumad mga tribo. Mao nay nag-antos, wa sila kay baw, asa sila mukuan, mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno. Ang naipit kadto pa mo'y nagpait kaayo. Human karon mo nasulbad ng problema ka na balikon pagyud ninyo na Okay, ikat ko lang po mga ate at kuya, magre-react lang ako doon. So, parang disappointed si Mayor Baste dahil na-resolve na nga, nare-resolve na yung problema ng NPA. 'Di ba? Sa panahon ni PRRD. Bakit pa raw makikipag-peace talks? Eh, 'di ba sabi nga ni Hello Kitty na bilang na lang like as in pulbos na nga, 'di ba? Mapupulbos na. Bakit makikipag-peace talks? Eh, talo na nga. Bakit makikipag-peace talks ka kung ramdam mong alanganin ang laban? Like, maghahanap kayo ng consensus, right? Thanks, ate ko from Anemika sa Pakulay. Mag-usap kayo ng mahinahon para matigil na ang putukan kasi pareho kayong nalalagasan. Ganun yun, di ba? So, malakas yung kalaban. So, anong gagawin? Teka muna, pareho tayong nalalagasan ng tao. Eventually, baka walang matira sa atin. What if mag-usap na lang tayo? Problema daw ng 30 years ito na buti na lang at unti-unti nang natatalo ni PRD. Bakit daw makikipag-peace talks? Hindi na daw maintindihan ng mga lumad, ng mga katutubo, yan, or mga indigenous peoples, kung kanino papanig, kung sa mga makakaliwa o sa gobyerno natin. Kung sinong paniniwalaan or sasamahan.
Kasi mga brainwashers ang mga kaliwa and lumalakas na naman. Kaya gigil na gigil si Mayor Baste. Let's continue listening. So, anong ginagawa mong hayop kung budol kayo ng asawa mong ahas? Sino ba naman ang hindi manggigigil, mga ate at kuya? Anong klaseng pamumuno itong ginagawa mo sa bansang ito? Naglolokohan tayo. Yun lang naman yun. Tama ba? Pinagloloko nyo ang mga Pilipino. So ano pang inaantay natin? Ba't natin ayun, may nanalo na naman sa loto. Ano yan? Totoo ba yan? Legit ba yan? Dalawang nanalo sa loto. Maya may nananalo. Ano yan? Oh, hanggang kailan natin? Hastahin uno kita mag-aantos. Diyos ko din. Anyway, let's listen. Continue. Kisa may, parang nasuko ko, kisa may di masuko po. Kisa may, okay ram, ani manggod ni. Kini atong presidente, ni BBM, ug ako, kauban man unta mo. Moong gaingon ko, kay tungod, sa usa ka korporasyon, o usa ka LGU, usa ka institusyon, naagin ay pinakaulo, pinakataas, o sunod na, o CEO ka, na vice, o unsa ba diha, na may hierarchy ang tanan. So nagi mutimon sa tanan. Ang ako lang gihangyo unta ani gyud tanan nga kaya raman unta nimo tarungon o gustohon lang nimo. Kay og dili gani, it's either di gyud nimo kaya gunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Uman karon diri kani medyo ang sunod na ko istorya sa inyo, may gahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mugani, kapuya bitaw, sinukod lang, sa may ganahaging unahan abot pa ko diri, namta ko inom-inom raon ta karon, ang Domingo man, no? Kung nalipay mambugo, nakasuroy ko diri, o at home man ko kayo, basta na ako diri sa Cebu, always man na. Ako gatuo ko, mas dagagwapa diri kontra sa Davao. Oh. Padapod mo mga gwapa dito kay shortage na. Man, balik ta story ha. Okay, bago siya bumalik sa storya, syempre may mga pa-adlib-adlib. Sabi nga po ay kuha ni Baste yung technique ni PRRD kung paano siya maglagay ng icebreaker sa kanyang mga speech, di ba? Like yun, nagdo-joke siya, may shortage na daw ng magagandang babae sa Davao, mas marami daw magagandang babae sa Cebu, magpadala na daw ng mga kababaihan sa sa Davao kasi may shortage nga doon, no? Masaya daw siya kasi nakasuroy, so nakagala siya sa Cebu, dapat nga raw inom-inom lang, 'di ba? Relax, chill kasi nga po weekend. Pero ito nga po, umiinit ang ulo, galit kasi nga dahil dito kay Kuting. Na sinabi niya sa bawat grupo, korporasyon, institusyon at kung ano-ano pa, may hierarchy, 'di ba? May ulo, may leader. So dalawa lang daw 'yan. Kanina nga nag-upload ako ng aking TikTok ba 'yon? TikTok video ko. Sabi ko dalawa nga lang 'yan. Either yun sabi ni Baste, no? Either inutil si Kuting, hindi niya kayang pamunuan ng bansa, or he's tolerating all or everything that's happening in the Philippines. Pinapabayaan niya. So ano ibig sabihin nun? Kasabwat siya. Dalawa lang yun. Lampas siyang presidente, yun ang message ni Baste, or kasabwat siya dahil hinahayaan niya yung mga nangyayari sa tayaan ng numero, yung corruption, yung PI na yan, di ba? At kung ano-ano pang kalokohan, hindi na umuusad. 2 taon na si Hello Kitty.
2 taon nang nakaupo, wala pa tayong nararamdamang asenso. Ayun, nanloloko si Tamba na naman, namigay ng bigas sa Sultan Kudarat. Nagbenta ng bigas 25 pesos per kilo. Ayan din pala yung part ng message ni Baste. Pakinggan po natin ulit kasi babanggitin ni Baste dito na parang scammer daw si Hello Kitty. Nangako-ngako daw ng dito ba yan? Pakinggan nga po natin pa ng konti pa. Karon na ay kani nigawas na ning People's Initiative tuwa man na dito sa Davao. Katong giingon ni Mayor Rama ganiha nga gikan sa Congress, sakto man to. Kay dapat manggod ana kung people's gyud, mo gikan sa tao, sa ubos gyud. Hindi Daghan gani, naglalis na gani, no? Nanatay problema daan internally within sa kanang sa coalition nato aning kang sa vice president o sa presidente. Human magdungag pagyud mo problema para nila, gusto nila pero wa pa gani ta katarong, wa pa gani tay usa ka tuig pa lang ba? Mao na kong pasabot. Usa ka tuig pa lang, unya ang concern ninyo, aning administrasyon aning administration garon, unsaon pagpadugay sa ilahang termino through charter change. Sige, ilara pa mi. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Aki lang mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narbaho mo, tarungan ninyo, pakita mo sa mga tao, tagda ninyo mga tao. Labi na itong mga nasa ubos yun. Ipabati ninyo ba nga namoy labot ba? Unya na. Kibaw mo, initan ko pagkahumanan eh. Bahala na, di, maon eh. Abot adreron. Baruganan ko man eh. Oh. Barugan ako kay mo'y tanaw na kung sakto. Bisan pag odlokon ko ninyo, dagha mo kwarta, nasa ninyo otoridad, lulo ninyo. Unya, karon ang mahitabo ang bag, kay Usborn lang nako, klarohon nako. Kaya nagyaw-yaw man ko, kaya mo lagi na, di na ko kaantos ba? Kaya, di makikita ko mutingog nga tao, kaya ilam mo na ako, dugay na, ako magsigir naman ko, barog sa inyo ito, magpakyot naman unta ko. Pero karon ba, naamang ko'y, May ads na naman. Ano ba? Hinahanap ko. it's a crisis. Tanaw na ko, crisis ng sitwasyon na to sa politika dari sa Pilipinas karon. Muna, kinanglan ko mo storya. Kinanglan ko. Unya, yaw-yaw na ko. Ang manubagra ba, kining speaker pod. Wa mo ko kailan ni mo. Pasag din na imong igagaw nga manubag, unsa mo kinanglan mo to, pag di ikaw, kinsa mo, yawa kang babuya ka. Buisit yung gago ba? Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw rin mo presidente mauna. Mao man na kana nga mga butang, kana mga
i-patronize nimo kay igagaw nimo kani adto practice pa na kani adtong panahon sa mga Espanyol pa na pabor-pabor ba mao nang sakit mao nang usakay manggod bisag di unta na siya para diha ibutang kay i-patronize nimo kay pabor si mo ha well, di man overnight gyud ang motukod kag nindot kaayo nga nasod kung kani man siguro karon mao ning sitwasyon nato okay nang lang tani lampasan gyud nato ni. Pero mao na ayo pagtubag-tubag dia do kay okay ilan nimo. Tawhanan ni mas dako kag tiyan ko ah. So una siksir ba kay ko adto gud resibo dumugon ko karon mga auntie na lay manuol nako. Ani na lang. Sugalan ta ka. Pero 1,000 lang, di ka meron. Okay, kwarta. Ayaw po. Dato man to. 1,000 lang. 1,500. Pakita daw ko ba nga mga tagag-ayuda nga wala yung pangalan. Igi daw. Hagiton ta ka. Pag sunod baha gani, sunod na asa mo to, namo to nga nabahaan diri na uwa mo sakya silang kamot kay luoy pod. Oh. Sunod na isunog. Sige, hagiton ta ka. Hatag og ayuda nga wa imong ngan, wa imong naong. Sige. So, dyan sa part na yan, hinahamon po ni Baste si speaker na mamigay ng ayuda sa susunod na lindol or baha or sunog nang walang pangalan niya or wala yung picture niya. Pupus na daw siya ng 1,500 kung kaya daw magbigay ni Tamba. Siga-siga lang daw si Tamba dahil nga kamag-anak ng presidente. Kaya naghahari-harian ngayon. Actually, naghahari-harian din yan bukod sa pangungonsinti ni Kuting dahil din sa basbas ng ahas. Let's continue. Bakas na diri. Bakas sukla na to. Markaya-kaya na ni. Ayaw pangilad og mga tao. Tangina di mo. O bisan pag imuha na, ang sweldo nimo tax gyapon na sa tawo nga sweldo sa imuha. Baboy man. Ako wala na magugo kay naaman sila sa taas gyud. Sila may nanag-iyas tanan ron. Di ako banata na lang gyud ta ka. Hantod bahala ka di. Suklan ta ka. Di mag-abot ta Ginoo ko putang ina ning yawaan ning tragis ni. Ako, tinuod lang, kakapoy yan itong ginabuhat ron, tinuod lang. Kaya, naaraman unta gina nila. Sila ang presidente, sila in control, na sila tanan. Di man nila buhaton, ambot, wow, kibaw, unsagin nila. Gusto sila magdugay, PI na sila. Sabi na yan, People's Initiative, putang ina, PI. Pasay istorya ko dako ang Davao dag ko 30 sukad gyud pagkagamay pa nako hantod sa Anyway mga dad kuya, yung sinabi rin ni Baste, yung mga banat niya kay Hello Kitty na itong mga pamimigay daw ni, baka doon sa latter part pa, pamimigay daw ng, dito, yung pangako daw ni Kuting. Si Kuting yung una niya binabanatan dito baka mamaya pa sa huling part ng video. Pero sabi niya, yung mga pangako mong benteng bigas, siguro doon pa yun, kasunod pa nga, na hindi naman natutupad, at ngayon nga po, 50, 60 pa, diba? So, yung 30 pesos nga raw, malaking bagay daw yan sa mga mahihirap. Tapos, dito rin sinabi ni Baste na parang ginagawang playground ng mga may power ngayon, ang mga mahihirap, parang pinaglalaruan. Tayo, right? Pinapangakuan ng benteng bigas, hindi naman natupad. Pagka daw nagyaw-yaw-yaw ka sa unahan, or nangako ka sa kampanya, sa pangangampanya, tuparin mo naman.
pilitin mong tuparin. Kasi kung hindi importante sa'yo yun, yung 30 pesos na mababawas sana kung talagang natuloy yung 20 pesos na bigas instead of buying 50 pesos, thanks Ate Osang, malaking bagay daw yun sa mga mahihirap, yung 30. Like marami ka pang mabibili, di ba? Kung ang 20 mo sa bigas na ilalaan, edi yung mga, sa mga spices and whatnot, yung remaining 30 pesos. So, wag daw paglaruan dahil kakarmahin talaga. No, sila kasi yung nasa power, sila yung may pwesto, sila yung mayayaman, tapos ang mahihirap ginagawa lang daw playground ng mga makakapangyarihan at ng mga mayayamang 'yan. So itong paglalaro daw sa buhay natin or sa emotions natin, 'di ba? Itong ginagawang panlilin lang sa atin, may karma daw ito, sabi ni Mayor Baste. So naniniwala ba kayo nakakarmahin si Hello Kitty, si Tamba, si Ahas, at kung sino-sino pang nanloloko sa atin? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe na rin po kayo.